Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? So ito mga kaibigan, pakinggan natin ito kasi pumalag si Senator Marcoleta, no? Sa pagpapaikot-ikot o pag-iba ng narrative, no, ng statement niya. Iniba kasi ni Lacson. No, puntahan niyo yung page ni Lacson sa Facebook. Iniba niya yung narrative eh. Hindi naman daw yun ang ibig sabihin ni Marcoleta. Pakinggan nyo. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ito mga kaibigan, post to ni Lacson. Pinuputol-putol niya yung video para maiba yung narrative. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, para madali, i-give up mo siguro. Parang ganun. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na ano, iba yung ilalagay niya parang isinagot. Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state? What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours, and what is stated in our law, sir. Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Alam mo, sa Philippine Military Academy, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? Ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong mo. then you are doing the honorable thing. They are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours, and what is stated in our law, sir.
Yun, di ba? Napakalinaw. Yun yung problema kay Lacson eh. Ang galing talaga niya magpaikot, no? Kung meron man siyang isang bagay na hinahangaan ko na siya ay magaling magpaikot, no? Magaling siya sa pag-twist ng mga narratives, no? Kasi tulad dito, ibang-iba yung ibang-iba yung sinasabi ni Marcoleta eh. Kung titingnan mo yung buong video ng Commission on Appointments, kasi member doon si Marcoleta eh. Sa pag-question niya sa mga general, ibang-iba yung punto ni Marcoleta eh. Pero dito, sa video ni Lacson, pinuputol-putol niya, no? To make Marcoleta sounds like he is protecting China. No? Yun yung senador nyo. 'Di ba? Tulad na lang ni Gutesa. Hindi niya pinakinggan kasi direktang tinuturo yung amo niyang si Marcos at si Romualdez. Direkta eh. Ayaw ni Lacson ng ganon. No? Ewan ko ba kung ano bang pinakain ni Marcos sa taong to. No? He used to be a very reasonable and dignified person. Ano bang nangyari ngayon kay Lacson? Nagiging trapo na.